Angel Navarro? Ilang buwan na siyang pinaghahanap ng mga tauhan ni Mama. Wala pa rin silang makuhang lead na makakapagturo sa kinaroroonan ng babaeng iyon. How come? Tanong ni Kai sa isip nang marinig ang nangyayaring usapan sa loob ng opisina ng kanyang ina. Ilang beses na ring paulit-ulit na naririnig ni Kai ang usapang iyon kada mapapadaan siya sa opisina ng kanyang ina. At ngayon ay ang babae na naman ang paksa ng mga ito. Hindi na nakatiis si Kai kaya kumatok na siya sa pinto upang makisali sa meeting. Ma, can I come in? Yes, son. Do you need something? Dumiretso sa loob ng silid si Kai at tumambad sa kanya ang ilang mga taong kadalasan niya nang nakikita sa kanilang mansyon. May isang parisukat na mesa sa gitna ng mga ito. Nakapatong doon ang ilang mga larawan ng isang babae. Bawat larawan ay naglalaman lamang ng isang muka. Alam kaagad ni Kai na ang babaeng iyon ay ang matagal nang pinapahanap ng kanyang ina. Maganda ang babae sa larawan. Hindi makapaniwala si Kai na isa itong kriminal. Bubuntong hininga si Kai bago nagsalita. Ma, hindi niyo pa rin ba siya nahahanap? It's been 8 months since you've started looking for her. Bakit hindi pa kayo magpatulong sa mga pulis? Tanong niya sa ina habang nakatingin sa mga larawan ni Angel Navarro. Tumahimik ang paligid. Hindi man diretsahang sabihin ni Kai. Alam ng mga taong nasa loob ng opisina na pinaparinggan niya ang mga ito. Totoo namang incompetent ang mga ito. Sinasayang lang ang binabayad ng kanyang ina. Hindi na, son. Mas talo tayong mahihirapan kung magpapatulong tayo sa mga pulis. That girl is something. Sagot ng kanyang ina. Lumapit talo si Kai sa mesa, saka pinakatitigang maigi ang isang litrato. Pabilyar ang mukha ng babae, ngunit hindi niya maalala kung nakita na ba niya ito o hindi pa. Pwede ko ba kayong tulungan, ma? Dinampot niya ang papel na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa babae. Natahimik na naman ang lahat, kaya inangat ni Kai ang kanyang paningin at nilingon ang kanyang ina. Ani mo hindi nito pinaniniwalaan ang sinabi ni Kai at akala yata'y nagbibiro lamang siya na gusto niyang tumulong sa paghanap sa target ng mga ito. Ma, gusto ko kayong tulungan. Ulit ni Kai. What? No! Kailangan ka ng kumpanya, anak. Let us handle this matter. Thank you for your concern, Kai. Pero hindi mo na kailangang tumulong sa amin. Masyado ka nang abala sa mga negosyo ng pamilya natin. Tugon ng kanyang ina. My sister can manage the company in the meantime, ma, hanggat di pa nahanap ang babaeng ito. Hindi ba't siya ang pumatay kay Lola Isabel? Walang prenong tanong ni Kai. Hindi nila kamag-anak si Lola Isabel. Kaibigan ito ng lola ni Kai at kinalakihan na rin ng mama niya na parang isang tunay na ina. Kai, please. I already lost Tita Isabel. Ayokong pati ikaw ay mawala. That girl is dangerous. Ilang tauhan ko na naghahanap sa kanya pero wala pa rin. Masyado siyang matinik para makapagtago sa mga tauhan ko. I don't want you to waste your time on this matter. Isa pa, ay hindi ka investigador, anak. Mariing sabi ng kanyang ina, ngunit buo na ang desisyon ni Kai. Tutulong siya sa paghahanap kay Angel Navarro. Can you give me the details? Imbes ay baling ni Kai sa mga lalaking nakatayo lamang at pinakikingan silang mag-ina. Hindi sumagot ang mga ito. Tumingin lamang sa ina ni Kai. Meet me at my office, guys. Sabi pa ni Kai sa mga tauhan ng ina. Tiningnan lang ni Kai ang inang nagmamakaawa ang mga mata, ngunit hinawakan niya ito sa braso at ipinakitang determinado siyang tumulong sa paghahanap sa kriminal na iyon. Baga siya tuluyang lumabas ng kwarto, ay muli niyang nilingon ang mga taong kausap ng kanyang ina. Titriplihin ko ang bayad sa kanila, ma. Basta ma-involve lang ako sa kasong ito. Gusto kong ako mismo ang humuli sa babaeng yun. Anya sa katuluyang lumabas mula sa opisina ng ina at pumunta sa kanyang sariling opisina na naroon din sa mansyon. Pagdating sa opisina ay agad niyang tinawagan ang ate niya upang ipagkatiwala rito pansamantala ang kumpanya nila. CEO si Kai ng isang liquor manufacturing company at maayos ang takbo ng kanyang kumpanya kaya't malaking pera ang pumapasok sa kanya buwan-buwan. Kayang-kaya niyang magbayad kahit na mga FBI pa sa Amerika, mahanap lamang si Angel Navarro. Pero sa hindi malamang dahilan ay bigla niyang ginusto na siya mismo ang makahanap sa babae. Kinuha ni Kai ang cellphone at tinawagan ng mga taong isasama niya sa paghahanap sa babaeng kriminal. Wala na siyang pakailam kung magalit man ang mama niya sa kanyang nais. Basta ang mahalaga
ay matapos na ang problema nito kay Angel Navarro. Hiningi niya sa head investigator ang lahat ng mga impormasyong nakalap ng mga ito sa nakalipas na 6 na buwan. Kasama na roon ang mga lugar kung saan namataan ng mga ito si Angel. Angel Navarro. Sambit ni Kai bago makarinig ng katok sa kanyang opisina. Nagbigay siya ng pahintulot at pumasok na ang mga tauhan ng kanyang ina. I need your cooperation. Aniya saka pinaupo ang mga tauhan ng kanyang ina sa katabing sofa ng kanyang mesa. Tell me everything you know about the culprit. Okay, sir. She is Angel Navarro, 28 years old. Bukod sa kasong pagpatay kay Ma'am Isabel Gomez, wala na siyang ibang kaso. Panimula ng lalaking maliit ang muka at may kaitiman. Tumungo si Kai at nagtuloy-tuloy na ang pagpapalitan ng kanilang impormasyon. Huli siyang nakita, sir, sa isang parke malapit sa inyong kumpanya. Meron kaming listahan ng mga lugar kung saan siya namamataan. At ang parke ang pinakahuling lugar na nakita siya ng mga kasamahan ko. Ibibigay ko mamaya ang details, kasama ang petsa kung kailan siya namataan. Hindi siya maaaring makaalis sa lugar na ito. Lahat ng airports na maaari niyang gawing pangtakas ay naibisuhang pinaghahanap siya. Ibinigay namin ang ilang impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit pili lamang, wala ring alam ang publiko dito hanggat maaari ay ayaw ng mama niyong ipaalam sa iba ang tungkol sa kasong ito. How are you sure na wala siyang kasabwat sa mga airlines? Tanong ni Kai sa lalaking kausap. Tiningnan siya ng isa sa mga kasama nito at saka umiling bago sumabat. Malaking pera ang ibinayad ni Ma'am Christina sa bawat airline, sir. At nalaman naming unstable ang trabaho ni Angel. Kaya imposibleng bayaran niya ang isa sa kanila. Hindi rin po mayaman ang salarin. Ang Ma'am Christina na tinutukoy nito ang mama ni Kai. Pati ang mga barko at iba pang means of transportation na pwede niyang gamitin ay naabisuhan na namin. Kaya't malaki ang posibilidad na hindi siya makakaalis sa lugar na ito. Dugtong pa ng lalaki. And still you can catch her? Malamig na tugon ni Kai. Natahimik ang mga ito at hindi nakasagot dahil iyon naman ang totoo. Send me the details immediately. I-double check nyo ang mga airlines at mga ports. Make sure na hindi pa nakakaalis ng bansa si Angel Navarro. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga investigador. Pinaalis na rin ni Kai ang mga lalaki pagkatapos ay sa kanya pinag-aralan ng mga impormasyong hawak tungkol kay Angel Navarro. I will catch you, woman. Sabi pa ni Kai habang titig na titig sa larawan ng babae. Sa totoo lang, maganda ang babae. Maamo ang mukha nito na tila anghel, maputi, matagos ang ilong, mapula ang mga labi at may kaakit-akit ng mga mata. Kaya hindi makapaniwala si Kai na magkakagawa ito ng krimen. Pero naisip din ni Kai na looks can be deceiving nga naman. Sino mag-aakala ng isang malanghelang mukha ay isa palang kriminal? Isa-isa niyang tiningnan ang mga detalyeng sunod-sunod na dumating sa kanyang private account. Sinubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon ngunit wala siyang trace o pattern na makikita mula sa mga iyon. Kung saan ang posibleng lugar na mahanap si Angel, hindi niya rin alam. Pero sinabi niya sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi ito nahahanap at naipakukulong. Inayos niya ang mga impormasyon at itinago sa ilalim ng kanyang desk. Maya-maya ay nakarinig siya ng malumanay na pagkatok sa pinto ng kanyang opisina. Napabuntong hininga siya. Alam na niya agad kung sino iyon. Ma? Tanong niya sa ina nang sumilip ito. I've told you already. I'll handle this one. Ayaw niyo magpatulong sa mga pulis na dapat ay ginawa niyo na noong umpisa pa lang. Kai? Sambit ng kanyang ina. Punong-puno iyon ng pagtutol. May kung anong takot na makikita sa mga mata nito. Mag-iingat ako, ma. Pangako. Hinawakan ni Kai ang kamay ng kanyang ina saka iyon pinisil. Nagbuga ng hangin ang kanyang ina at may kung anong nakatuping papel na isinuksok sa kanyang kamay. Address yan, son. Namataan uli si Angel. They just reported it to me. Ngumiti si Kai sa kanyang ina bago ito tuluyang lumabas mula sa kanyang silid. Tinawagan niya agad ang mga tauhan niya at sinabi ang address na nakasulat sa papel. Hindi niya inakalang mapapasabak agad siya sa paghuli kay Angel sa araw ring iyon. Kaya naman naghandaan agad siya. Suot ang earpiece na konektado sa kanyang mga kasama. Lumabas si Kai ng kanyang opisina at nagtungo sa itim na sasakyan. Ipinaliwanag niya ang mangyayari sakalang makita nila si Angel at ang pagnanais niyang siya mismo ang huli rito.
Huwag kayo magpapakita sa kanya. Siguraduhin niyong may mga nagmamanman sa bawat sulok ng lugar. Hindi siya pwedeng makahalata at makatakas. Hindi natin alam kung kailan ulit siya magpapakita kapag pumalpak pa tayo ngayon. Ani Kai sa mga kasama bago tuluyang umandar ang sasakyan at nagtungo sa kanilang destinasyon. Huminto ang sasakyan sa harapan ng isang bahay na gawa sa kahoy. 2 palapag iyon at madilim. Halatang walang taong nakatira. Pati ang paligid ay nababalot ng kadiliman. May ilang makikipot na eskinita ang pwedeng pasukan. Malayo ang kinalalagakan ng bahay at medyo masangsang ang amoy sa banda roon. Sigurado ba kayo sa lugar na to? Tanong ni Kai sa nagmamaneho ng sasakyan. Tiningnan nito ang papel na binigay ni Kai sa kamarahang tumango. Muli niyang pinasadahan ng tingin ng lugar, saka isinuot ang itim na sombrero pati ang itim na mask. Nagsimula din silang magtungo sa kanya-kanyang pwesto. Saan siya huling namataan? Hinawakan ni Kai ang earpiece at pinakinggang mabuti ang nagsasalita mula rito. Kung dediretsohin ang pangalawang eskinita mula sa pinaradahan ng sasakyan natin, may makikitang convenience store roon. Nakitang pumasok si Angel ng 6:45 PM kanina. Paliwanag ng nasa kabilang linya kung saan sila konektado sa earpiece. Nagsimulang maglakad si Kai sa lugar na tinuro ng isa sa kanyang mga kasama. Makipot ang daanan at mabaho ang amoy. Kaya't saglit siyang napaisip kung bakit may convenience store na mapupuntahan kung daraan roon. Tinignan niya ang relo niya at nakitang 7:25 PM na ng gabi. Malaki ang posibilidad na nakaalis na si Angel. Ngunit nananalig siyang hindi pa nakakaalis o nakakalayo ang babae. Stay where you are. Utos ni Kai sa mga tauhan habang patuloy na tinatahak ng makipot na daanan. Paikutan niyo ang lugar kung maaari. Make sure she won't escape. If so, itrack niyo ang daraanan niya. Yes, sir. Mula sa nilalakaran ni Kai, makikita na ang ilaw na nanggagaling sa dulo kaya mukhang malapit na siyang makarating sa convenience store. Ngunit napahinto siya bigla nang makarinig ng nabasag na bote. Malakas ang tunog kaya maaaring malapit lamang iyon. Sira ulo, tingin mo ba may magagawa si Aling Rosa kung hindi tayo magbayad? Umalingaw-ngaw ang barito ng boses ng lalaki mula sa di kalayuan. Kasunod niyon ang hagalpakan ng mga ito. Nagputuloy lang si Kai sa paglakad. Kahit magsumbong pa siya sa mga pulis, ilang panakot lang sa kanya, magsisisi na yan. Dinig ni Kai na sabi na naman ang boses lalaki. Muling naghagalpakan ng mga lalaki. Kumunot ang noo ni Kai at sinundan pa ang pinanggagalingan ng mga boses. Mas lalo iyong lumalakas habang bumibilis ang lakad niya. Kung bakit hindi niya agad iyon narinig kanina, siguro ay dahil masyado siyang okupado sa pagkausap sa mga kasama. May isang maliit na eskinitang pakanan ang nakita ni Kai at mula sa kanyang pwesto, makikita na ang convenience store na pinanggagalingan ng ilaw bukod sa poste na katabi lamang nito. Sinilip niya ang maliit na eskinita at nakita ang pinanggagalingan ng malakas na hagalpakan. May mga lalaking nakaupo palibot sa maliit na mesang puno ng bote ng alak at ilang klase ng pulutang hindi malaman ni Kai kung ano. Naroon din ang isang boteng basag na sa wari niya ay ang nabasag kanina. Oy, may bisita pala tayo. Nagulantang si Kai nang tumayo ang isa sa mga nagiinuman habang may bitbit na alak. Nagtama ang kanilang paningin at mas lalo itong lumapit sa kanya. Mabango pala to eh. Shot ka muna ng isa riyan pare. No, I have something to do. Tanggi ni Kai ngunit hindi na siya makaalis pa dahil nakahawak na ang lalaking lumapit sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak nito kaya napilitan na lamang si Kai na magpatianod nang hilahin siya nito. Hindi siya pwedeng gumawa ng eksena. Ano raw pare? Tanong ng lalaki sa mga kasama. Hindi ko maintindihan. Koreano ba ang sabi niya? Naghagalpakan muli ang mga ito. Halatang lasing na base sa pagsasalita at mga kilos. Nagsimulang maging hindi komportable si Kai at pinagsisihang hindi pa siya dumiretso sa convenience store. Maraming oras ang nasasayang at baka makawala si Angel. Paano siya makakatakas sa mga lasinggerong ito? Amerikano ka ata pre. No lang ang naintindihan ko eh. Muli nagtawanan ng mga lasinggero. Kumuha ng plastic cup ang isang lalaki at sinalinan niya ito ng alak na Red Horse ang tatak. Kumunot lalo ang noo ni Kai. Uminom siya ng alak ngunit hindi niya gusto ang lasa kung hindi ang mismong alak nila ang kanyang iniinom. Ayaw man niyang aminin.
Mababantot ang hininga ng mga lalaki habang nagtatawanan dahil sa amoy ng alak at yosi na hinihit-hit ng mga ito. Look, may kailangan akong gawin. I can't drink that. Paliwanag ni Kai nang iabot sa kanyang baso ng Red Horse. Natahimik ang mga lalaki sa muling naghagalpakan. Hanggat maaari, ayaw ng gulo ni Kai. Nagsimula siyang tumalikod at aalis na sana nang hawakan siyang muli ng lalaking malapit sa kanya. Abalo ko to Bastos ka boy! Isang shot lang hindi mo pa magawa. Walang lumalagpas sa amin sa mga dayo rito. Galit nang sabi ng lalaki, saka ibinalibag ang bote ng alak dahilan para mabasag iyon. Akmang susuntukin si Kai ng lalaki, ngunit mabilis niya itong inalagan. Lumipad ang isa nitong kamao na agad niya ring namang nasalo. Ayaw niyang makasakit, kaya imbes na gumanti, ay buong persa niyang itinulak ang lalaki dahilan para tumama ito sa mesa at matapon ng mga nakapatong doon. Kumuyom ang kamao ni Kai. Hindi yun ang tamang oras para gumawa siya ng eksena. Baka mabulaho pa niya ang target nila kung nasa paligid man ito sa mga sandaling iyon. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ng kanyang kasama mula sa earpiece. Humingi siya ng malalim at mahinahong sumagot. May problema. Aniya saka muling inilaga ng suntok na tatama sana sa kanyang tiyan. Keep watching her, okay? Tatapusin ko lang to. Sir! Sir! Sigaw ng panibagong boses mula sa kanyang earpiece. Maaaring kumonekta ang lahat ng mga kasama niya sa earpiece kung gugustuhin nila at i-disconnect ang mga ito kung wala namang dapat sabihin. Lahat sila ay mayroong suot ng earpiece upang masabi kay Kai ang mga pangyayari sa pwestong minamanmanan ng mga ito. Yes? Tanong ni Kai sa kabila ng kaliwat kanang pag-ilag sa suntok ng mga lasenggo. Sir, si Angel! Kapapasok lang sa eskinitang dinaanan nyo. Huli na nang maintindihan niya ang sinabi ng kanyang kasama dahil sa isang kamaong tumama sa kanyang braso. Sumunod ang isa pang kamao na patungo sa kanyang muka. Hindi kaagad siya nakagalaw at imbes ay naipikit niya ang mata para hintaying dumapo ang kamao sa kanya. Ngunit nakakapagtakang walang kahit anong tumama sa kanya. Bayad niyo raw kay Aling Rosa, nasaan na? O ipapatawag kayo sa barangay. May mga tanod na nagro-ronda ngayon. Tinig iyon ng isang babae. Napadilat si Kai. Ilang segundo pa ang lumipas bago rumihistro sa utak ni Kai ang mga nangyayari. Walang dumapong kamao sa kanya dahil napigilan niyo ng babaeng ngayon ay nasa tabi na niya. Marain itong nakahawak sa kamay ng lalaking susuntukin sana siya. Muli nag-echo sa kanyang tenga ang sinabi ng isa sa kanyang mga kasama. Sir, si Angel! Kapapasok lang sa eskinitang dinaanan nyo! Tinitigan ni Kai ang babae. Lumingon ito sa kanya at tinitigan din siya. Kahit madilim ang paligid dahil gabi, klaro pa rin ang hitsura ng babae na siya nagpatuyo sa lalamunan ni Kai. Kumpirmado, ito nga si Angel Navarro na nasa larawan. Sir! Narinig ni Kai sa tawag sa kanya sa earpiece ng isang kasama, ngunit hindi siya sumagot. Tinitigan niyang mabuti ang babaeng nasa kanyang harap. Hindi siya maaaring magkamali. Ilang beses na niyang nakita ang mukha nito sa mga litrato dahil ilang buwan na rin itong pinaghahanap. Ilang beses itong kumarap bago muling hinarap ang mga lalaking lasing. Magligpit na kayo kung ayaw niyong mahuli ng barangay. Ang mahuling umiinom, isasama sa mga magbo-volunteer sa cleaning program next week. Masamang tingin ang ipinukol ng mga lalaki kay Kai bago tumalikot at nagsimulang ligpitin ang mga kalat. Hinarap si Kai ng babae at muling tinitigan. Wala namang araw, bakit ka nakakap kuya? Inosenteng tanong nito. Hindi nakasagot si Kai dahil sa gulat. Nagsimulang maglakad ang babae, ngunit huminto nang makitang hindi sumusunod si Kai. Gusto mong tumulong maglinis sa kanila? Tanong nito. No, Nauumid si Kai sa hindi niya malamang dahilan. Ano? Naglakad na naman ang babae at sa pagkakataong iyon ay sumunod na siya. That was their target, Angel Navarro. Pero hindi niya malaman kung bakit wala siyang masabi habang kausap ito. Anong dapat niyang gawin? Hulihin at idiretso nito sa presinto? O magpanggap at kausapin ito bago hulihin? Parang kanina lang ay sigurado siyang huhulihin niya ito. Pero bakit biglang parang nag-iba ang ihip ng hangin? I'm just breathing some fresh air. Nakagat ni Kai ang pang-ibabang labi dahil sa kanyang nasabing dahilan. Natahimik si Angel bago natawa ng malumanay. Hinihintay pa nitong matapos ng sariling tawa bago nagsalita.
Yun na ba ang fresh ngayon? Hininga ng mga lasinggero? No. Depensa ni Kai. Nakalabas sila mula sa eskinita at tinahak ang daan patungo sa convenience store. Hindi alam ni Kai kung bakit doon ang kanilang punta at kung bakit wala siyang ginagawa upang hulihin si Angel na tahimik na naglalakad sa tabi niya. Stephen. Maya-maya ay sabi ni Kai. Ha? Tila nagtataka namang tugon ni Angel. I'm Stephen. Pagklaro niya, bakit siya nagpapakilala? Hindi niya alam. Oh. Muling tumawa si Angel at huminto para harapin siya. Ipinresenta nito ang kamay kay Kai. I'm Rain. Shake hands? Kumunot ang noo ni Kai sa pangalang ibinigay nito. Pero ano ang pagtatakahan niya sa mga kriminal na nagtatago? Bakit nga naman ito ibibigay ng basta lang ang totoong pangalan nito sa kanya? Inabot ni Kai ang kamay ng babae at nag-shake hands sila. Ngumiti si Angel sa kanya. I'm Angel Ray Navarro. O nagkakamali siya. Hindi pala lahat ng kriminal ay itinatago ang identity ng mga ito. Ganoon na ba ito kakumpiyansang hindi mahuhuli kahit i-broadcast ang full name nito? Napalunok si Kai. Stephen Kai Ferrer. Ngumiti si Angel sa kanaunang maglakad na pasok sa convenience store. Nagpahuli ng lakad si Kai at pinagmastang mabuti si Angel mula sa likod. Simple lamang itong manamit ngunit nangingibabaw ang maganda nitong itsura. Pamilyar ito kay Kai ngunit hindi niya matandaan kung nakita na niya ba ang mukhang iyon bukod sa mga larawan. May hinuhuli ka ba, Stephen Kai? Tanong ni Angel. Nanlaki ang mata ni Kai, dahilan para muling tumawa si Angel. Nakaitim ka kasi, ganyan na mga sinusuot ng taong may hinuhuli sa mga palabas. Undercovers ba ang tawag doon? Hindi, spy ata. Maybe. Sagot ni Kai. Naglakad siya papunta sa refrigerator ng store at kumuha ng mineral water. Hindi niya napansing natuyuan na pala siya ng lalamunan dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. So, may hinuhuli ka nga? Pangungulit ni Angel habang naglalakad sila patungo sa counter. Walang pasabing kinuha nito ang mineral water kay Kai at inilapag sa counter, saka yun binayaran. You will pay for my... Okay lang, wala pa naman sa 1,000 yan. Putol ni Angel sa sasabihin niya. Hindi na pinabalot ni Angel sa plastic ang mineral water at junk food na binila nito. Iniabot ng dalaga ang mineral water kay Kai sa kanaunang maglakad palabas ng convenience store. I just like black. Mahinang sabi ni Kai matapos ang ilang minuto nilang paglalakad. Hindi niya namalayang tinatahak nilang muli ang iskinitang dinaanan nila kanina. Sa puntong iyon ay nalagpasan na nila ang sasakyang gamit ni Kai nang magtungo roon. Hindi alam ni Kai kung bakit wala siya sa focus. Hindi siya makapag-isip ng diretsyo. Para lang siyang tangang sunod ng sunod sa babae. Cool, sabi ng dalaga. Lumingon sa kanya si Angel, saka siya pinasadahan ng tingin. Kinabahan si Kai. Nakikilala ba siya nito? Pinagdududahan? Not anyone can look good wearing all black. Nagbumuka silang serial killers. Dagdag pa ni Angel. Muling tumawa si Angel at nagsalita. Marunong din ako, no? Tunog tagalansangan nga lang. Hindi magandang pakinggan. Yung sayo parang sosyal eh. Anito saka humarap kay Kai. Ngayon ay naglalakad na ito patalikod. Importante, naiintindihan mo ko, tama? Mahinang tumawa si Kai saka tumango. Magsasalita pa sana siya nang mag-vibrate ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Excuse me. Aniya kay Angel. Tiningnan siya ng babae na para nagtataka kaya kinuha ni Kai ang cellphone at ipinakitang may tumatawag. May tumatawag. Sige. Ngumiti si Angel at hiniling ni Kai na sana ay tigilan na nito ang pagngiti dahil lalo siyang nag-aalangan na hulihin ito. Lumayo siya mula kay Angel bago sinagot ang tawag. Yes? Sir, tumawag po si Ma'am Christina. Pinapasabi niya pong wag mo nang huhulihin si Angel. In-update po namin siyang kasama na po ninyo si Angel at sinabi niyang wag daw po munang hulihin dahil walang warrant of arrest laban sa babae. At ngayon pa ninyo talaga sinabi yan? Nanggigigil na tanong niya sa kausap sa kabilang linya. Pasensya na sir. Wala akong huhulihin. Hindi tayo pulis. Putol ni Kai sa kausap sa phone. Kung tutuusin ay pwede naman niyang i-turn over si Angel sa police station pero bakit hindi niya magawa?
Ano pa ang silbi ng pag-i-stake out nila sa lugar na iyon? Kanina lang ay kumpiyansa pa siya ang makakahuli kay Angel Navarro. Pero ano bang nangyayari sa kanya at wala siyang ginagawa? Natahimik ang kabilang linya. Nasaan kayo? Imbes ay tanong niya. Di kalayuan kung nasan kayo ngayon, sir. Sagot ng nasa kabilang linya. Sige, maghanda na kayo para umalis. Utos niya sa kapinatayang tawag. Muli siyang naglakad kung saan nakaupo si Angel. Hindi niya alam kung anong mararamdaman dahil hindi ito tumakas habang malayo siya. Kung sa bagay, hindi rin naman alam ni Angel na ang pakay niya ay ang hulihin ito. Saglit siyang napahinto nang marinig ang hagalpak ni Angel. Nakahawak pa ito sa tiyan na para bang wala ng bukas. Stephen! Tawag sa kanya ni Angel. Hinablot nito ang pulsuhan ni Kai saka itinuro ang direksyon na siyang dahilan kung bakit ito tumatawa. Kai's heart skipped a bit because of the sudden touch. Ayaw niyang hinahawakan siya ng kahit na sino, ngunit hindi niya malis ang kamay ni Angel sa kanyang pulsuhan ng mga sandaling iyon. Tingnan mo! Malakas nitong sambit saka muling nahulog sa napakalakas na pagtawa. Sinundan ni Kai ang tinuturo ni Angel at nakita ang mga lisinggero ngayon ay kaharap ng mga taong sa tingin niya ay tanod dahil sa mga suot ng mga ito. About the cleaning program? Tanong niya, palihim na natatawa dahil sa mga itsura ng mga lasinggero. Hindi lang yan. Tagon ni Angel sa gitna ng pagtawa. Hey, breathe. Nag-aalalang sabi ni Kai dahil mukhang hindi na makahinga sa katatawa si Angel. Ngunit imbes na matigil, ay mas lalo lamang itong natawa. Umabat pa sa puntong muntika na itong matapilok kahit hindi naman naglalakad. Tumalikod si Angel sa mga lalaking lasing at mga tanod at saka huminga ng malalim upang kontrolin ang pagtawa. Sumakit ang tiyan ko ron ah. Panaypay ni Angel ang mga palad sa tapat ng muka. Sinisigal siguro silang utang nila. Akala mo kung sino mga siga. Basta-basta na lang magdedemandang alak. Wala namang pambayad. Akala yata nila namumulot lang ng pera ang mga tindahan. Mga salot ang gaya nila sa lipunan. Ewan at hindi sila nauubos. Buti na nga lang natanggal na yung mga tanod na tropa nila dati. Di tuloy sila makawala sa mga parusa. Tumango si Kai sa paliwanag ni Angel. Muli siyang lumingon sa kinaroroonan ng mga lalaki naglalasing kanina kasama ang mga tanod at pinagmasdan ng mga itong maglakad papalayo. Anyway, sabi ni Angel na nagsimula na muling maglakad. Anong pakay mo rito, Stephen? Hindi ikaw yung itsura ng taong dito nakatira. Hula ko, bumisita ka lang dito o may pinuntahan? Inosenteng tanong nito. Huminga ng malalim si Kai saka nag-isip ng sagot na hindi siya magbumukhang sinungaling. May pinuntahan ako dito. Hindi ako nag-lunch so I'm hungry right now. Nagtatanong ako kung may malapit na convenience store so I can buy something to eat. Pagsisinungaling niya, mukha namang naniwala si Angel dahil ngumiti ito at tumango. Nagpakawala ng malalim na hininga si Kai. Kung gusto mo, sa amin ka na kumain. Pag-iimbita ni Angel. Nanlaki ang mata ni Kai at tatanggi na sana nang muling magsalita si Angel. Problema nga lang, toyo, talong at bagoong lang ang ulam namin. Kumakain ka ba nun? Toyo at bagoong? Kunot ang noong tanong ni Kai sa babae. I've heard of them but haven't tried. Iyon na naman ang nakakahawang tawa ni Angel. Tell me you're wealthy without actually telling me. Sabi ni Angel sa kabila ng pagtawa. Napailing na lang si Kai dahil sa kawalan ng masasabi. Sinipat niya ang suot na wristwatch saka nagpaalam kay Angel. I'm sorry, I have to go now. Lumingon si Angel saka muling ngumiti sa kanya. Tumungo ito. Akmang tatalikod na sana, ngunit muling humarap sa kanya saka nagtanong. Curious lang, mapapadaan ka ba ulit rito? Ilang ulit kumurap ang mga mata ni Kai bago sumagot. Hindi niya alam kung kailan sila ulit magkikita. Binigyan niya si Angel ng tipid ng ngiti. Yung cleaning program na narinig ko, it's next week, diba? Lumapad ang pagkakangiti ng babae. Oh, tutulong ka? Yes. Tumango si Kai. Kung okay lang. Sure, yes. Pero hindi ka naman taga rito kaya hindi ka rin obligado. I would like to. Pilit pa ni Kai. Namilog lamang ang mga mata ni Angel saka humagikik bago ito tumango.
Nagpakawala ng buntong hininga si Kai bago sila tuluyang naghiwalay ng landas ni Angel. Kung mamanmanan lamang si Angel dahil hindi ito maaaring hulihin, mas mabuti nang mapalapit siya sa babae. Naglakad na si Kai patungo sa kinapaparadahan ng kanilang sasakyan matapos mawala ni Angel sa kanyang paningin. Tahimik ang lahat sa sasakyan. Marami pa ring bagay na hindi malinaw kay Kai patungkol sa krimeng ginawa ni Angel at kung bakit nga ba hindi ito ipinaubayan ng kanyang ina sa mga pulis. Kaya sa mga puntong iyon ay walang warrant of arrest para sa babae. Sa saglit na nakausap niya si Angel, ay hindi niya mawari kung paanong ang ganoong kababli na babae ay magagawang kumitil ng buhay ng iba. It doesn't make sense. Aniya sa isip. Naisip ni Kai na tanungin ng mga tauhan ng kanyang ina upang maging malinaw ang trabahong ginagawa nila. Ngayon ko lang nalaman na walang warrant of arrest laban kay Angel. Ang ibig sabihin ay hindi ba reported ang krimen sa pulisya? Panimula ni Kai. Nakatingin ang mga ito bago sumagot ang isa. Sir, ganito po ang plano ni Ma'am Christina. Anito, ngunit halata ang kaba sa muka. Balak niya pong kausapin si Angel bago isurrender sa mga pulis. What do you mean by that? Tanong ni Kai. Lalo nang hindi nagme-make sense ang lahat. Murder ang krimen pagkatapos ay hindi inireport sa pulisya? Hindi masyadong maalala ni Kai ang mga pangyayari noon dahil wala siya sa bansa nang mangyari ang krimen. Hindi niya sigurado kung may mga pulis na na-involve sa kaso dahil pagdating niya sa bansa ay nakaburol na ang Lola Isabel niya. Mula noon ay wala siyang namataang pulis na kinausap ang kanyang ina. Hindi ko po alam kung anong gustong mangyari ni Ma'am Christina. Ang gusto niya lang po ay kupkupin muna si Angel habang pinoproseso ang pag-surrender sa kanya sa pulis. Halos magdikit ang mga kilay ni Kai. That's absurd. Teka, paano nga pala nalamang murder ang kaso ni Lola Isabel at hindi pinaghahanap ng pulis na umaasikaso sa kaso na yan? Murder pero walang warrant of arrest? Walang report sa pulis? Dapat nga kalat pa yan sa media, diba? Tanong pa ni Kai. Mas lalong kinabahan ang mga taong kasama niya at mas lalo ring nadagdagan ang paggalito ni Kai. Sir, nanginginig na sambit ni Luis, isa sa mga tauhan ng kanyang ina. Please explain. Suicide po ang pagkakaalam ng pulis sa inyong lola kaya idineklarang case closed ng kaso. Si Ma'am Christina po ay hindi naniwala dahil sabi po niya, nakita niya na mismong si Angel ang pumatay kay Ma'am Isabel. Pero masyado po siyang nagulat at natakot kaya hindi siya nakapagsalita. Nanuyaw ang lalamunan ni Kai. Hindi niya ganoong ka-close ang Lola Isabel ng kaibigan ng kanyang abuela dahil sa arroganteng pag-uugali nito. Ngunit alam niyang mahalaga ito sa kanyang ina. Ang buong akala ni Kai, alam ng pulis na murder ang kaso dahil iyon ang laging sinasabi ng kanyang ina. Kahit kailan, hindi siya nagabalang pakailaman nito at nag-focus na lamang siya sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Dahil sa kahilingan nitong wag na siyang makialam sa kaso. Isa pa, wala siya ng maganapang krimen. At kahit kailan, walang sino man na nagtangkang magbukas ng usapan ukol sa pagkamatay ng Lola Isabel nila. Ang tingin po namin ay ayaw ilabas ni Ma'am Christina sa publiko na nag-suicide si Ma'am Isabel. Sabi pa ni Luis. Ngunit hindi niya rin magawang ilahad na maaaring murder ang nangyari dahil wala siyang ebidensya. Kaya naman pala ayaw niyang makailam ang pulisya. Suicide ang pagkakaalam nila sa kaso. That's why she wants Angel to be captured. At anong gagawin niya? Natahimik ang lahat sa huling tanong ni Kai. Walang kahit isang sumagot rito. Kailangan ba niya ng ebidensya? Tanong ni Kai kapag kuwan na hindi na rin naman sinagot ng mga kasama. Tumahimik lang ang mga ito. Pagdating sa bahay ay agad siyang dumiretso sa opisina ng kanyang ina, ngunit napahinto siya nang makita ang isa nilang kasambahay sa maraming taon na at itinuring na ni Kai na kanyang pangalawang ina. May bitbit itong maleta. Katabi nito ang kanyang ina na malungkot ang itsura at halatang pinipigilan itong umalis. Nana Sylvia? Nagtatakang tanong ni Kai saka sinulya pa ng maletang bitbit nito. Kai anak, pasensya ka na. Naglakad na palapit sa kanya si Nana Sylvia at hinawakan ang kanyang mga kamay. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Walang mag-aalaga sa mga apo ko. Wala namang kaming ibang kamag-anak. Nana. Mahinang sambit ni Kai. Naramdaman niya ang init sa sulok ng kanyang mga mata. Nana, kung gusto nyo,
Magpapadala ako na mag-aalaga sa mga apo nyo. Dodoblehin ko rin ang sahod nyo. Sambit ng ina ni Kai sa kaniyakap mula sa gilid ang matanda. Nadudurog ang puso ni Kai dahil nakikita niyang malungkot ng kanyang ina na siyang pinaka-iniiwasan niyang mangyari. Kung mayroon mang pinaka-importanting tao sa buhay ni Kyle, ang mama niya iyon. At doble ang sakit sa kanya kapag nakikita itong nahihirapan o nasasaktan. Christina. Nakangiting tawag ni Nana Sylvia. Napakabait mo talaga. Maraming salamat sa lahat, pero wag mo sanang masamain. Ayokong ipagkatiwala sa kung kani-kanino lang ang mga apo ko. Sana maintindihan mo. It's fine, Nana. Naiintindihan ko. Malungkot na sabi ng ina ni Kai. Humarap ito sa matanda sa kamaayos na niyakap. Kung ako rin, ayokong ipaalaga sa iba si Kai lalo na nung kabataan niya. Saglit pa silang nag-usap bago tuluyang ihatid ng kanilang driver si Nana Sylvia paalis. Lumapit si Kai sa ina saka ito niyakap. Hindi niya makakalimutan si Nana Sylvia na ilang taon niya rin kasama at napakabait nito sa kanilang pamilya. Hinalikan niya sa noo ang ina saka sinabihang magpahinga na. Malungkot at pagod ang itsura ng kanyang ina kaya hindi niya ito magawang tanungin tungkol kay Angel at sa krimen. Napagdesisyonan na lamang niyang ipagpaliban iyon. Dumiretso si Kai sa kanyang opisina matapos masigurong nasa kwarto ang kanyang ina. Kakaupo pa lamang niya sa swivel chair nang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-flash sa screen ang pangalan ng kanyang ate. Yes, what's wrong ate? Bungad niya matapos sagutin ang tawag. Hey brother! Bati ng kanyang kapatid. Masigla ang tinig nito kaya umalwan ang dibdib ni Kai. Si Cedric, yung sekretary mo? What about him? He's asking kung pwede niyang makuha ang sahod niya in advance. He'd double his work, he said. Kailangan niya lang para sa check-up ng wife niya. Kaswal na sabi ni Casey, ang kanyang ate. Walang problema roon si Kai kaya agad siyang pumayag. Mabilis ding natapos ang kanilang tawag kaya sinimulan ni Kai na isiping muli ang mga nalaman niya ngayong gabi. Nakakapagod sa isip. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone saka nag-dial ng numero. 3 beses iyong nagring bago sumagot si Cedric, ang kanyang secretary. Sir, good evening po. Bakit kayo napatawag? I heard of your wife. Sambit ni Kai. Huminto siya sandali saka tinimbang kung itutuloy ba niya ang plano niyang isali si Cedric sa krimeng pinilit niyang pinasok. Masyado yung delikado. Hindi niya alam ang buong katotohanan o kung ano nga ba ang totoong ugali ni Angel. Ayaw man niyang isipin, nagdududa rin siya sa kanyang ina. Ang daming loophole sa mga alibay nito at mga tauhan nila. Ngunit wala na siyang iba pang pinagkakatiwalaang tao kagaya ng pagtitiwala niya kay Cedric. Napabuntong hininga siya. Kailangan niya lang siguraduhing ligtas si Cedric hanggang matapos ang lahat ng iyon. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag nalagay sa peligro ang buhay nito. Lalo at pamilyado itong tao. Yes sir, dodoblehin ko po ang trabaho para sa advance salary na nirequest ko. No, that's fine. May iba akong trabahong ibibigay sa'yo. Aniya. Mag-a-assign ako ng panibagong sekretary. That won't be your job for the meantime. Natahimik si Cedric bago sumagot. Nag-aalala ang boses. Sir, sinesisante niyo po ba ako? No. Mabilis na sagot ni Kai. May gusto kong ipagawa sa'yo. Mas malaki ang sahod nito kumpara sa pagiging sekretary mo. But I would say that it's dangerous. Hindi ako magsisinungaling. I want you to be aware. But I would do anything para hindi ka mapahamak. Hindi naman ako matitigok, sir, ano? Paninigurado ni Cedric. No, hindi mangyayari yan. Nako, sir. Kailan po ba? Walang paligoy-ligoy at tanong-tanong na sagot nito sa kanya sa kabilang linya. Next week. Okay, sir. Lumipas ang 1 linggo. Kasalukuyang magkatabi sina Cedric at Kai habang pinapanood ang ilang taong may hawak na walis at sako habang naglilinis sa paligid. Tikom ang labi ni Kai at tuwid ang tindig nito. Tahimik lang din si Cedric sa tabi niya. Maya-maya lang ay nagsalita ito. Ito pa ang gagawin, sir? Manonood ng mga naglilinis sa barangay? Nagtatakang tanong ni Cedric. Huminga ng malalim si Kai, saka tiningnan ng masama si Cedric. Ilang minuto ang lumipas nang walang kung ano-ano
ay may nagabot sa kanya ng walis tingting at daspan. Inabutan din ito si Cedric ng sako. Ngumiti si Angel, saka hinila si Kai sa pwesto kung saan maraming plastik at basura ang nakakalat. Pwede na kayong magsimula, sabi ni Angel. Hindi pa rin nawawala ang ngiti. Kumuha ito ng sariling walis saka nagsimulang ipunin ang mga basura sa isang pwesto. Sir, Shut up. Just clean. Putol ni Kai sa sasabihin ni Cedric. Iniwan niya ito saka yumuko upang magsimulang magwalis. Bakit parang mas dumali ang trabaho ko? Bulong ni Cedric na hindi nakaligtas kay Kai. Lumapit si Kai kay Angel at dinakot ang basurang naipon nito saka yun inilagay sa sakong bitbit niya. Hindi ganoong kabilis natapos ang kanilang paglilinis. Paglingon ni Kai ay nasa lubong niya ang tingin ng isa sa mga lalaking naglasing noong nakaraang linggo. Masama ang tingin nito, ngunit nagpatuloy lamang sa ginagawa. Pagkatapos ng cleaning program, ay naging mas mukha na itong lugar ng tao kumpara noong unang beses na nakarating si Kai roon. Madilim noon ngunit mabaho naman ang amoy ng paligid, kaya halata ring marumi. Ngayon ay malinis na roon at hindi na rin masangsang ang amoy. Dumiretso sina Kai, Angel at Cedric sa bahay ni na Angel pagkatapos maglinis. Nangako si Angel na hindi tuyo at bagoong ipapakain kina Kai na siyang ikinatawan ni Cedric. Kaya habang naglalakad hanggang makarating kina Angel, ay parehas ang mga itong tawa ng tawa. Napahinto si Kai matapos pumasok sa loob ng bahay. Maliit lamang ang bahay kumpara sa mansyon na tinitirhan niya. Ngunit mayroon itong ikalawang palapag. Ang mas ikinagulat niya ay ang dalawang batang lalaki na wari ni Kai ay nasa 11 taong gulang at 13 taong gulang na binabantayan ng isang binata. Pinasalamatan ni Angel ang binata bago umalis bago lumapit sa batang 11 taong gulang ang edad at ginalaw ang buhok niya. Stephen, Cedric, si Aaron, kapatid ko. Hello. Bati ni Kai kay Aaron sa kabinalingan si Angel. Siya nga pala, Kai na lang ang itawag mo sa akin kasi yun ang tawag sa akin ng karamihan. Tumango si Angel. Sa akin kahit anong gusto mo. Pwedeng Rain, pwedeng Angel. Nakangiting tugon ng babae. Lumapit si Aaron sa kanya saka inilahad ang kamay. Nakikipag-handshake at tinanggap naman ni Kai saka ngumiti. Ganoon din ang ginawa ng bata kay Cedric nang balingan nito ang huli. Tiningnan naman ni Kai ang batang mas maliit at wala pang muwang sa mundo. Bunuhat ito ni Angel saka inilapit sa kanila. Anak ko nga pala, si Cyrus. Sabi ni Angel. Nanlaki ang mga mata ni Kai at hindi malaman ang gagawin. Narinig niyang bumubulong ng aray si Cedric sa gilid niya ngunit hindi niya ito pinansin. You're married? Hindi makapaniwalang tanong ni Kai kay Angel. Namilog ang mga mata ni Angel at saka humalakhak. Biro lang, pamangkin ko siya sa pinsan. Namatay ang mama niya sa panganganak kaya ako na ang kumupkop. Wala rin itong kinikilalang ama. Tara kain tayo. Nagluto si Lola bago siya umalis papunta ng palengke. No, we're fine. Tanggi ni Kai. Umiling lamang si Angel at saka walang ano-ano'y pinabuhat si Cyrus kay Cedric na automatiko namang tinanggap ng huli. Walang ideya si Kai kung paano naging close sa mga ito sa ilang oras lamang na nagdaan. Mas masarap pa ang luto ni Lola kumpara sa mga restaurant. Siyempre magyayabang ako. Hindi ka naman siguro kagaya ng mga mayaman na hindi marunong maghanda ng pagkain, ano, Kai? Inosenteng tanong ni Angel saka muling natawa nang mabilis na umiling si Kai. Tulungan mo akong maghanda. Umiting muli si Angel at hindi na nagawa pa ni Kai na umangal. Totoo nga ang sinabi ni Angel. Masarap ang luto ng lola nito at naisip pa ni Kai na pamilyar ang lasa ng luto sa kanya. Habang kumakain ay naisip ni Kai kung paano magagawa ni Angel ang pumatay sa kabila ng kabutihang ipinapakita nito sa kanila ni Cedric. Tapos maasikaso pa sa bata. Mas lalong lumalim ang pagdududa ni Kai sa kanyang ina, ngunit hindi siya pa rin kumpletong paniniwala ang inosente si Angel. Kaya isinantabi niya ang damdamin at nag-focus na lamang sa kanyang pag-oobserba. Magmula noon ay nagtuloy-tuloy ang pagkikita ni Angel at Kai kada linggo. Ngunit hindi na isinasama ni Kai si Cedric dahil may pamilya rin ito ang dapat asikasuhin. Hindi na rin nagsasama ng tauhan ng mama niya si Kai. Tinanggihan niya ang tulong na inalok ng kanyang ina. Ramdam niyang hindi siya magagawang gawa ng masama ni Angel
kaya kampante siyang sumama dito palagi. Gagi, wala ka ng diaper, bebe! Ani Angel kay Cyrus. Kasalukuyan na sa bahay ni Angel si Kai at abala sa pagtuturo ng math sa nakababatang kapatid ni Angel na si Aaron. Magaling ito sa academics at isang araw ay tinanong siya kung maaari ba itong magpatulong sa kanya. Dahil natutuwa si Kai sa mga batang may pagnanais na matuto, ay pumayag naman siya sa request ni Aaron. Sa madalas na pagbisita ni Kai kay Angel ay tila ba nakalimutan na niya ang totoong pakay kung bakit siya naroon sa dalaga. He was just going with the flow. Tinitingnan kung may kakaiba bang mangyayari o kung may malalaman siyang hindi maganda tungkol kay Angel, ngunit wala. Payapa si Angel at mas lalo lamang tumitindi ang nararamdaman ni Kai na hindi niya mapangalanan at hindi niya gustong malaman. May tatawagan lang ako. Ani Kai kay Angel. Tumungo si Angel saka siya binigyan ng matamis na ngiti dahilan upang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ngumiti siya pabalik sa dalaga saka mabilis na lumabas ng bahay matapos siyang mang-iwan ng sasagutan ni Aaron. Tinawagan niya si Cedric at bumuntong hininga. Sir, bakit po? Tanong ni Cedric mula sa kabilang linya. Are you free? Magkita tayo. Sabi ni Kai sa sekretary. Mabilis na pumayag si Cedric at nagpaalam si Kai kay Angel na may pupuntahan sandali. Ilang minuto lamang ang nakalipas at nakatayo na silang dalawa ni Cedric sa aisle ng mga diaper sa loob ng isang grocery store. Bakit parang mas dumali nga ang trabaho ko, sir? Tanong ni Cedric. Hindi ito pinansin ni Kai. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Kai kung bakit sila ngayon namimili ng gamit ng bata. Tahimik lamang na tumawa si Cedric sa tabi niya habang namimili sila. Yung bote ng bata, sir. Pakuluan po muna bago gamitin. Sabi ni Cedric habang tinuturo ang set ng bote ng bata. I'm sure Angel knows what to do. Sabi ni Kai kay Cedric. Hanggang sa nakarating sila sa gatas at vitamins. Halos lahat ng sinadjust ni Cedric ay binili na ni Kai at hindi niya tuloy malaman kung anong magiging reaksyon ni Angel kapag nakita ang mga binili niya. Ilang plastic ang dala ni Cedric paglabas ng grocery store. Sir, gusto niyo ba si Miss Angel? I mean, she's beautiful and kind, family-oriented pa. Walang binatang hindi mabibighani sa kanya. Tanong ni Cedric habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Medyo malayo ang parking area sa grocery. No. Nag-aalinlang ang sagot ni Kai. Hindi pwede. Bawal. Iyon ang nasa isip ni Kai. Hindi naman sana may milit, sir. Pwede naman po kayong magsabi sa akin. Di ko rin ichichismis at baka mawalan ako ng trabaho on the spot. Biro nito sa kamahinang tumawa. Bumuntong hininga si Kai saka napagdesisyon nang sabihin kay Cedric ang totoong sitwasyon. Mapagkakatiwalaan niya si Cedric. Iyon ay matagal nang napatunayan ni Kai sa matagal na nitong paninilbihan sa kanya. Sinabi niya ang lahat dito. Maging ang pagdududa niya sa kanyang ina at sa hindi malamang katotohanan sa misteryong krimen na nangyari. Sir, kung murder yon, hindi ba dapat malalaman ng pulis yon? Saka dapat sinabi ni Ma'am Christina ang totoo para mahuli si Angel at nabigyang hustisya si Ma'am Isabel. Sabi ni Cedric. Kumunot ang noo nito bago muling nagsalita. Pero parang imposible naman yatang magawa ni Angel yon, sir. Napakabait po niya base sa obserbasyon ko sa kanya. Pero ewan natin, hindi pa naman natin siya lubusang kilala. Yes. Iyon lang ang tanging nasabi ni Kai. Kahit paano ay nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib dahil may napagsabihan siya ng problema. Namilog ang mga mata ni Cedric saka biglang napahinto. Sir, what if sinet up ng mama niyo si Angel? I don't know, Cedric. Ani Kai. Puno ng pag-aalalang tumingin sa kanya si Cedric. I think I am starting to like her. At yun ay mas lalong nagpapahirap sa akin. Pag-amin niya. Natatakot ang boses. Halata naman, sir. Hindi mo naman gagawin ang lahat ng to para sa kanya kung hindi. Ani Cedric na inginuso ang mga pinamili nila. Isa pa, hindi mahirap magustuhan ng taong ganoong kasaya kasama. Wife material siya, sir. Parang misis ko. Bagay nga kayo ni Miss Angel. Hey, kasal ka na. Pabirong banta niya sa secretary. Sir naman, siniship ko nga kayo. Pinagdududahan pa ninyo ako. Loyal akong asawa, no?
Kaya nga sabi ko, bagay po kayo ni Miss Angel dahil same siya ni Mrs. na wife material. Maniwala ka sir, masarap ang may asawa at anak. Natawa si Kai, ngunit agad ding napaisip. Ngayon lang niya inamin sa sariling gusto na niya si Angel. At parang ang sarap isipin na ang gaya nito ang makakasama niya sa future. Pero paano kapag nalaman ng mama niya ang namumuong pagtingin niya sa dalaga? Pero hindi ko kayang isiping magagawa ni mama yun. Maya-maya ay sabi niya kay Cedric, "Damn it, if I could only ask her directly. Kaya lang hindi ko rin alam kung totoo ba ang sasabihin ni mama." What if kausapin niyo si Angel, sir? Sa tingin mo ba ay sasabihin niya ang totoo? Hindi ko alam sir, pero malalaman mo naman yun sa body language niya habang nagsasalita siya, di ba? Angel is always calm. Minsan naisip kong umaarte lang siya ng insente. I don't know, Cedric. Lumaglag ang balikat ni Kai. Nakarating na sila sa sasakyan at mabilis na inilagay ni Kai ang mga pinamili nila sa passenger seat. Muling nagsalita si Cedric nang pareho na silang nasa loob ng sasakyan. Kilala niyo po ba kung sinong nagresolba ng kaso? O kung may nasabihan ba mama niyo tungkol sa pagpatay ni Angel kay Ma'am Isabel? Umiling si Kai. Kung meron lamang sana siyang listahan ng humawak ng kaso. Napahinto siya. He has connections. Bakit ba hindi niya naisip iyon? Maraming makakatulong sa kanya kung gugustuhin niya lang. Hindi na rin siya magtitiwala sa mga investigador ng mama niya. Kaya kailangan niyang gumawa ng sariling diskarte para sa katotohanan. Tiningnan niya si Cedric. Thank you, Cedric. Mukhang alam ko na ang gagawin ko. Mabilis niyang inihatid si Cedric pauwi at saka nagpasalamat. Ipinahanap niya ang dating investigador ng kaso ni Lola Isabel at ang makakuha ng lead. Kaagad siyang nagtungo sa lugar kung saan nakatira si Paulo Inares, ang detective na unang rumesponde sa mansyon. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Paulo at ilang segundo lamang ay bumukas iyon. Saglit siyang tinitigan ni Paulo bago pinatuloy sa loob ng bahay nito. Hindi na ito nagsayang pa ng oras at agad na nagtanong. Dahil ba ito sa pagkamatay ni Ma'am Isabel? Yes, and I want you to tell me everything you know. I'm Kai by the way. Ani Kai rito. Bumuntong hininga si Paulo at itinuro ang sopa upang doon sila mag-usap. Umupo silang dalawa at nagsimula ng magkwento si Paulo. Natatandaan kita. Minsan ko na nakita ang family picture niyo sa mansyon ni Doña Isabel. Sabi ng mga katulong, anak ka nga raw ni Ma'am Cristina. At totoo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ngayon tungkol sa pakay mo. Nasa sayo na kung paniniwalaan mo ako o hindi. Hindi sumugot si Kai, kaya nagpatuloy si Paulo sa pagsasalita. Your mom told me that Angel stabbed Ma'am Isabel. Hindi niya alam na unang tingin pa lang sa anggulo ng kutsilyo ay alam na naming suicide case yon. Kung intentionally yon, sana tinadtada ng saksak yon ang sospek. Kaso hindi. Tapos natuklasan din sa autopsy na uminom siya ng lason bago nagsaksak sa sarili. What do you mean? Lukot ang kilay na tanong ni Kai dito. Matapos naming imbestigahang mabuti ang kaso noon, ay sigurado kaming suicide ang nangyari, Sir Kai. Walang kinalaman si Angel, pero hindi ko alam kung bakit yun ang gustong palabasin ni Ma'am Cristina. Pagkapatuloy ni Paulo. And then, inimbestigahan kong muli ang nangyari pag alis ng mga pulis. Sagot ni Paulo. Kumalap ako ng mga CCTV footages sa bawat anggulo ng mansyon. At wala ni isa ang nakapagpapatunay na si Angel ang sumaksak sa biktima. Ma'am Isabel killed herself. Nagkataon lamang na pupuntahan ni Angel sa silid si Ma'am Isabel noong oras na yon para iyain kumain. Matagal pa nga bago niya binuksan ang kwarto ng matanda. Humingi pa si Angel ng tulong sa kasambahay dahil nakalak ang pinto. Kung akong tatanungin, siguro'y hindi matanggap ng iyong ina na nag-suicide si Ma'am Isabel. Kaya naninisi siya ng iba. Mahabang dugtong pa nito. Pinrosesong mabuti ni Kai ang kanyang narinig mula kay Paulo. Ayaw niyang maniwala, ngunit mayroon sa loob-loob niyang gustong paniwalaan ito at naniniwalang inosente si Angel. Thank you. Sambit ni Kai pagtapos nilang mag-usap ni Paulo at naglakad na patungo sa kanyang sasakyan. Tingin niya ay malapit na niyang makuha ang malinaw na sagot sa misteryong kaso ni Lola Isabel. Basta na lang siyang nagmaneho patungo sa bahay ni na Angel. He did that unconsciously.
Naabutan niya ang babaeng nilalaro ang pamangking si Cyrus habang abala sa pagsusulat ang kapatid nitong si Aaron. Ngumiti si Angel sa kanya saka siya sinalubong. Mukhang masaya itong makita siya kaya bumeso sa kanyang pisngi. Napahinto sila pareho. Awkward na ngumiti si Angel saka biglang tumalikod. Sorry, nabigla lang. Anito, palihim na ngumiti si Kai. It's fine. Tugon niya saka nilapitan si Angel at kinuha si Cyrus. Ngayong alam na niya ang totoo mula mismo sa nag-iimbestiga sa kaso, ay mas lalo lamang lumalim ang nararamdaman niya para kay Angel. Walang dahilan para pigilan niya ang puso niya na mahalin ito. Angel? Masuyong tawag niya kay Angel na may malagkit na tingin. Oh, bakit ka nakatingin ng ganyan sa akin? Baka lalo akong mahulog niyan eh. Bulong ni Angel na hindi nakarating ng maayos sa pandinig ni Kai kaya hindi siya sigurado kung tama. Kumunot ang noo ng binata. Pinipilit niyang ulitin ni Angel ang sinabi, ngunit ayaw nito. Dahil hindi niya mapilit ang dalaga, ay nakipaglaro na lang siya kay Cyrus. Hinalikan siya ng bata sa pisngi. Nakanganga pa ang maliit na bibig nito, dahilan upang matawa si Angel. Lumapit ito kay Kai na kalong si Cyrus at pinanggigilan ng mukha ng kapatid. Nakatitig lamang si Kai sa itsura ng bata at ni Angel. Paano nagawa ng ina niyang akusahan ng babaeng kagaya ni Angel? You're so kind. Biglang sabi ni Kai. Nakangiting tumingin sa kanya si Angel. Bumaba ang tingin ni Kai sa labi nitong may matatamis na ngiti. And pretty. And good. Humagikhik si Angel sa mga papuri niya saka pinunasan ng tumulong laway ni Cyrus. Wow! May kailangan ka ba, Kai? Grabe ka naman mamuri, sagaran. Baka maniwala ako niyan ha. Tumatawang sabi nito. Nag-iwas ng tingin si Kai. Medyo nahihiya sa dalaga. It's true, Angel. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Angel. Tumitig ito kay Kai. Nakakasunog at nakakailang ang titig nito, ngunit tinabanan iyon ni Kai. Pwedeng pakisulit? Isa lang, promise. Ani Angel. Kung nagbibiro ito ay hindi alam ni Kai. Pero mas maigi kung hindi siya nito binibiro ng ganoon. Sa chicks lang naman. Patuloy pa ng babae. Hindi makapagsalita si Kai dahil baka pinagtitripan lang siya ng babae. Alam niyang nakakatawa ang itsura niya na parang nakaistatwang ewan, ngunit hindi niya mapigilan dahil sa tanong ni Angel. Hindi niya yon inaasahan. Kung gusto mo, sige ba? Sagot ni Kai kapag kuwan. Okay, Kai. Nakangiting sabi ni Angel. Nangasar ang tono ng babae, ngunit lumapit ito upang muling humalik sa pisngi ni Kai. Mas tumagal iyon ng ilang segundo kumpara noong una at lumayo lamang si Angel nang itulak ito papalayo ni Cyrus na naiipit nilang dalawa. Tumatawang lumayo si Angel at muling initian si Kai. Sa labi, baka gusto mo, Kai. Tuluyan nang namula ang mukha ni Kai at bumulwak na naman ang napakalakas na tawa ni Angel. He can't believe this girl. If you want, sure. Tugon ni Kai. Sinubukang ito ang kanyang boses sa nangaasar, ngunit nabigo dahil sa sobrang kaba. Namilog ang mata ni Angel saka tinakpan ang tenga ni Cyrus bago muling binalingan si Kai. Saka natatawang bumulong sa binata. Malandi ka, Kai. Mahinang natawa ang binata. Sino kayo nagumpisa? Nabaling ang kanyang atensyon nang amuyin ni Angel ang diaper ni Cyrus. Nalukot ang ilong nito at kinuha si Cyrus mula sa kanya. Jumebs ka na naman! Kiniliti ni Angel ang tiyan ni Cyrus gamit ang ilong nito dahilan para tumawang bata ng malakas. Napangiti na lang din si Kai sa kanyang nasaksihan. Angel, may kukunin lang ako sa sasakyan. Paalam niya kay Angel. Sige lang, papalitan ko lang tong diaper ni Cyrus. Lumabas si Kai at nagtungo sa kanyang sasakyan. Kinuha niya ang mga alak na kanyang dala na dapat ay dadalhin niya sa opisina pero nakalimutan niya. Saka ang mga pinamili nila ni Cedric sa grocery ay bitbit na rin niya. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi nang makitang napakarami niyang napamili. Bukod sa mga gamit ni Cyrus, namili rin siya ng para kina Angel at Aaron. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Angel.
Umiling na lamang siya saka dinala ang lahat ng iyon papasok ng bahay. Tinulungan siya ni Aaron nang makita ang sandamakmak niyang bitbit. Kuya, ani Aaron habang inilalapag ang mga plastic na puno ng grocery items. Bakit Aaron? May girlfriend po ba kayo? Tanong ng binatilyo habang tinutulungan siya. Sa narinig ay nabitawan ni Kai ang inilalabas niyang grocery items. Wala Aaron. Aniya, ngumiti si Aaron sa katumango. Noong isang araw, tinatanong ko si Ate Angel kung may girlfriend ka po ba. Nalungkot siya nang tinanong ko kung paano kung meron. Inosenteng sabi ni Aaron. Lumunok muna si Kai ng ilang beses bago nakapagsalita. Bakit mo siya tinanong? Mahina niyang tanong kay Aaron. Feeling ko kasi may crush siya sa'yo, kuya. Napakurap ng ilang beses si Kai bago mahinang tumawa. Ang bata-bata mo pa. Alam mo na yung crush-crush na yan? May crush na rin kasi ako sa school, kuya. Si Fatima, yung class president namin. Pagmamalaki pa ni Aaron na tinawanan lang ni Kai. Umakyat si Aaron sa itaas ng tawagan nito ni Angel para bantayan si Cyrus na nakatulog na raw. Pag-akyat ni Aaron ay siya namang baba ni Angel. Napahinto ito sandali matapos makita ang napakaraming pinamili ni Kai sa ibabaw ng mesa. May anak ka na, Kai? Pabirong tanong nito nang makalapit at nakita ang nilalaman ng mga plastic. Huh? No. Those are for Cyrus. Singling sagot ni Kai. Ipinakita niya rito ang ilan pang plastic na nasa sahig. For you and Aaron naman yung iba pa dito sa baba. Your grandmother cooks, right? Kaya bumili rin ako ng mga pwede niyang lutuin. Kai? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Angel. Ang dami! Hindi ko mababayaran yan. These are free. Or should I say gifts? Mabilis na sagot ni Kai. Hindi kita sinisingil. Hindi ko matatanggap yan. Napakarami, Kai. Ani Angel saka sinimulang ilagay muli sa plastic ang mga binili ni Kai. We don't have a baby at home. Hindi ko rin magagamit ang mga yan, Angel. Tiningnan ng masama ni Angel si Kai. Kung ganon, dito ka kakain ng ilang araw. I don't object. Hindi ba tabor pa yun sa kanya dahil gusto naman talaga niyang makasama ang dalaga? Kai, nakalabing sabi ng dalaga na tila maiiyak na. Mukhang na-touch dahil sa ginawa niya. Tumawa lamang si Kai sa madramang pagtawag sa kanya ni Angel, ngunit agad ding napahinto nang muli na naman siyang halikan ni Angel sa pisngi. Nanindig ang balahibo niya sa kaba dahil konti na lamang ay mahahalikan na siya sa labi nito. Thank you, kiss. Wala akong pambayad eh. Tumatawang sabi ni Angel para i-justify ang ginawang paghalik sa kanya. Umiiling si Kai. It's fine. Niligpit ni Angel ang mga pinamili ni Kai. Pagkatapos, inilabas ni Kai ang 3 alak na kanyang daladala. Naningkit ang mga mata ni Angel matapos makita ang mga iyon. Magiinuman tayo? Tanong ni Angel. No, I'm making a new product. Oh? Tila hindi naniniwalang sabi ni Angel sabay titig sa brand ng alak. Ferrer? Yung kumpanya ng alak? Pamilya mo ang may-ari? Kunot ang noong tanong ng babae at tiningnang mabuti ang 3 alak. Hindi gaanong mabenta ang mga variant na yon kumpara sa ibang klaseng alak na ibinebenta ng kumpanya ni Kai. Ngunit ang mga iyon ang nais niyang paghaluin at nais niyang si Angel ang gumawa niyon. Tumango lamang si Kai sa katiningnan si Angel. Do you want to help me mix these alcohols? Maya-maya ay tanong niya sa babae. Lumiwanag ang mukha ni Angel at agad na kumuha ng 3 baso. Binuksan ito ang 3 alak at saka isinalin ng mga iyon sa 3 baso. Sweet, a little sour, and bitter. Paliwanag ni Kai na ang tinutukoy ay ang mga flavor ng 3 alak. Tumango-tango si Angel saka isa-isang tinikman ng mga iyon. Tingin ko... Ani Angel na para nag-iisip. Magko-complement silang 3 kapag pinaghalo. Mas maraming matamis na flavor dapat para pumatok sa mga kababaihan. Pero dapat ay may pait pa rin kaya dagdagan din natin ang bitter flavor. Why? Hindi na to alak kung hindi mapait. Tapos yun nga, medyo tamisan ng konti para sa mga kababaihan.
Lagyan ng konting asim kasi masakit naman sa lalamunan ng sobrang tamis. Ito yung flavor na alam mong alak pero hindi nakakaumay inumin. Tumango-tango si Kai sa paliwanag ni Angel at tiningnan ang basong naglalaman ng pinaghalo-halo nitong flavors. Tinikman niya ni Angel habang nakatingin kay Kai. Dahilan upang mapalunok si Kai dahil sa init ng tingin ng babae. Nakita ni Kai kung paano lumunok si Angel at mapangiti matapos malasahan ang ginawa nito. Wow! Manghang sambit ni Angel. Ipangalan mo sa akin to, Kai. Can I taste it? Tanong ni Kai. Taste? Tumango si Angel at takmang aabotin na niya ang baso nang bawiin ito ng babae at muling ilapag sa mesa. Nilapitan siya ng babae. Ipinulupot nito ang braso papaikot sa kanyang leeg at hinila pababa ang kanyang batok upang magtama ang kanilang labi. Malambot ang labi ni Angel. Iyon ang unang napansin ni Kai bago nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa nangyari. Ngunit wala na rin siyang pagkakataon pa para i-assess kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Nagpatangay na lang siya sa mahika ng sandali. Hindi na nag-isip pa si Kai. Imbes ay hinawakan niya ang baywang ni Angel upang suportahan ang bigat nito. Ilang segundo pang magkahugpong ang kanilang mga labi bago unang humagwalay si Angel. Tiningnan nito si Kai sa mapupungay na mga mata. Sarap? Napalunok si Kai at tinitigan na nakangiting mukha ni Angel. Para bang may kapilihan sa ngiti ng dalaga. Yes. Sumeryoso ang itsura ni Angel at tinitigang mabuti si Kai. Kai, gusto kita. Malakas ang loob na pag-amin nito at naroon ang sinseridad. Hindi lang sa boses, kundi pati sa mga mata nito. At meron kang 10 segundo para bitiwan ako nang malaman ko kung hindi mo ko gusto, kagaya ng pagkakagusto ko sa'yo. Humigpit ang hawak ni Kai sa baywang ni Angel. Kung dahil ba yon sa biglang pag-amin nito o dahil sa huling sinabi ng dalaga, hindi niya alam. Ngunit makalipas ang 10 segundo, ay hawak pa rin ni Kai si Angel at hindi binatawan. Tumingkayad si Angel at muling dinampian ng halik si Kai sa labi. Nagkatitigan silang dalawa. Naroon ang tensyon ngunit hindi magawang umiwas ni Kai sa nakapapasong titig ni Angel. Kinakabahan siya dahil hindi ito nakangiti tulad ng nakasanayan niya. Let's be honest here. Sabi ni Angel, nakatitig pa rin kay Kai. Magtatanong ako at wala kang ibang isasagot kundi ang totoo. It's up to you kung magsisinungaling ka, Kai. Yes, Angel. Related ka ba kay Christina Ferrer? Unang tanong ng dalaga habang magkatitikan pa rin sila. Yes. Yung kaso ni Ma'am Isabel na isinarado na dahil suicide iyon at ipinahahanap ni Christina Ferrer ang pumatay kay Ma'am Isabel dahil feeling niyang murder iyon. Alam mo, Kai? Napalunok si Kai dahil sa tanong na yun. Yes. Alam mo rin ako ang pinagbibintangan ni Christina na pumatay kay Ma'am Isabel? Kumunot ang noo ni Kai. Natahimik si Angel at takmang hihiwalay kay Kai nang higpitan niya ang hawak kay Angel. Niyakap palalaw ang babae. No, it's suicide. You didn't kill anyone. Wow, Detective Ferrer. Natatawang usal ni Angel. Magpapahuli na sana ako kung ikaw ang huhuli. No, hindi ka makukulong, Angel. Nakahinga ng maluwag si Kai nang muling marinig ang tawa ni Angel. Humarap ito sa kanya at niyaya siyang maupo upang mag-usap. If you're innocent, bakit hindi ka gumawa ng paraan para mapatunayang hindi ikaw ang pumatay? Mahinahang tanong ni Kai habang tahimik na nakaupo sa tabi ni Angel. Ngumiti si Angel sa tanong, saka tinitigan si Kai sa mata. Kung ipinagkatiwala sa iyong hulihin ako, bakit wala pa rin ako sa presinto? Because my mother is lying. Tahimik na sambit ni Kai. Gusto kong maniwalang hindi siya nagsisinungaling. But I'm happy that you are not a criminal. Natawa si Angel at kinuha ang kanyang kamay sa kayo nilaro. Bakit? Natatakot kang magkagusto sa kriminal? No. I just don't want you to be the criminal. Pag-amin ni Kai. I thought nagkakamali lang si Mama. I hoped. At hindi nga ikaw. Pero paano pag ako nga, Kai?
Let's just not talk about this, please, Angel. Okay. Sagot ni Angel saka ngumiti. Alam mo bang pamilyar ka sa akin pero hindi ko maalala kung saan kita nakita? Now I know. Ikaw yung nakita ko minsan sa family picture ng mga Ferrer. Bakit hindi mo ko tinanong? Dahil hindi rin naman ako sigurado. Saka ayoko ring maalala ang mga nangyari noon. Masaya akong nakilala kita. At alam kong kapag nalaman ito ng iyong ina, babawalan ka na niyang makipagkita sa akin. Gusto mo ba talaga ako, Angel? Napangiti si Angel. Hindi pa ba obvious? Unang kita ko pa lang sa'yo noon, crush na agad kita. Hindi ko lang talaga mawari kung ano ba talagang pakay mo sa akin. Ngayon ay malinaw na. Ako pala talaga ang pakay mo dahil sa ibinibintang ng iyong ina. Gusto rin kita, Angel. Maniwala kang hindi ko pinlano na mahulog sa'yo. Pero I can't help falling for you, Angel. Mabuti kang tao at mapagmahal sa pamilya. Kaya una pa lang na pagkikita natin, naisip ko agad na hindi ikaw ang tipo ng babae na magagawang kumitil ng buhay. So I let myself na mas lumapit sa'yo. My goal is to catch you, not to fall for you. Nagsisisi ka ba na nahulog ka sa gaya ko? Of course not. Masaya ako na ikaw ang pinili ng puso ko, Angel. Hindi pa ako nakakadama ng ganitong pagmamahal sa kahit na kaninong babae. Sa'yo lang. I love you, Angel. Nagdadalawang isip si Kai na ilapit ang kanyang mukha kay Angel at napansin ito ng huli. Dahilan para matawa ang dalaga. Nagnakaw ako ng ilang halik. Di ka ba gagante, Kai? Pilyang tanong ni Angel. Pumikit si Kai at ikinulong ang mga tawa ni Angel sa kanyang unang halik dito. Ngunit bago pa man sila dumating sa mainit na pangyayari, ay biglang kumalabog ang pintuan at iniluwal niyon si Christina at ang dating kasambahay na si Nana Sylvia. Ma! Nagtatakang tanong ni Kai, ngunit hindi siya pinansin ng ina at imbes ay naluluhang lumapit ito kay Angel. Lahat sila ay nagulat nang biglang lumuhod ang ginang sa harap ni Angel at hawakan ang dalawa nitong kamay. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Angel. Paulit-ulit nitong sabi kasabay ng pagluha. Kumirot ang puso ni Kai para sa ina at nasa lubong niya ang nag-aalalang tingin ni Angel. Lumuhod si Kai sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang likod nito. Ma, stand up please. No, anak. Nanlalaki ang mga matang tura nito. Saka muling binalingan si Angel na ngayon ay nakaluhod na rin para magpantay ito at ang mama niya. Angel, I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko naisip kung anong nagawa ko. That was so wrong of me. File a case against me if you... Ma'am Christina, pag-usapan po natin ito. Ngumiti si Angel. Tinulungan nilang maupo ang saka ito inabutan ni Nana Sylvia ng basong puno ng tubig. Nagtataka rin si Kai kung bakit naroon si Nana Sylvia, ngunit hindi na muna siya nagtanong at tinabihan na lang ang kanyang ina. Hinimas niya ang likod nito upang pakalmahin. Ilang beses pa itong humingi ng tawad kay Angel. Umiiyak pa rin ang ina ni Kai nang magsimula itong magkwento. Angel's father, Angelo, was a brother of mine. Kai, anak, hindi kami magkadugo, pero kapatid ang turing ko kay Angelo. Wala akong kapatid noon at magkaibigan ng magulang namin, kaya naging magkaibigan din kami ni Angelo. Tinuring ko siyang kapatid dahil nagustuhan kong maging isang ate. Panimula ni Christina, saka pinunasan ng walang tigil na patak ng mga luha sa pisngi. He's the son of Tita Isabel, the one I blamed the angel of killing. Galit ako sa mama mo, Angel. Galit ako sa inyo. I'm sorry. Nawala sa akin si Angelo dahil sa inyo. Ma! Hindi makapaniwala si Kai sa narinig sa ina. Pero nagpatuloy pa rin si Christina sa pagkukwento. During college, nakilala ni Angelo si Mariel, ang nanay ni Angel. At first natuwa ko dahil nakahanap na si Angelo ng babaeng mahal niya at minamahal siya. Not until nalaman ni Tita Isabel ang status ni Mariel at pinilit silang paghiwalayin. Matigas ang ulo ni Angelo. Hindi ko rin nagustuhan ang pangmamaliit ni Tita Isabel kay Mariel dahil di hamak na mas matalino pa siya sa akin. Natatawang sabi nito kahit lumuluha. Tinulungan ko silang magkita ng palihim.
Dahil hindi ko kayang makitang nalulungkot si Angelo at hindi ako pabor sa nais ni na Tita Isabel. Pero nalaman din ni na Tita ang patagong pagkikita ni na Angelo. Sa pilitan nilang pinaghiwalay ang mga magulang mo noon. Pinapili ni Tita Isabel si Angelo kung si Mariel ba ang gusto niya o ang buhay niya sa poder ni na Tita Isabel. Pinili ni Angelo si Mariel at ayos lang yun dahil una pa lang ay maling-mali na si na Tita. Pagkapatuloy nito sa kwento, huminto muna sandali si Christina para punasan ng luha sa mga pisngi. At kapag kuway, nagkuwento ulit. Hindi man naging masagana ang buhay ni Angelo, ay ayos lamang dahil naroon ka na, Angel. Pagkapatuloy ni Christina, bumibisita ako sa iyo noon kada taon kasama ko si Kai. Tingin ko ay hindi niyo naaalala yun dahil mga bata pa kayo noon. Hindi alam ni na Tita Isabel kung nasaan kayo at wala akong balak sabihin sa kanya dahil payapa ang buhay niyo. Pero hindi inaasahan, natuntun kayo ni na Tita Isabel. At nang subukan yung tumakas ay namatay ang tatay mo sa aksidente. Nag-asawa agad ng bago si Mariel at nagkaanak, tapos iniwan din naman ang naging asawa. Tapos ngayon, nasaan si Mariel? Iniwan din kayo. Binigyan ka pa ng responsibilidad sa kapatid mo. Nagalit ako ng husto nang malaman niyon. Napakalaki ng sakripisyo ni Angelo sa mama mo. Ngunit kamatayan lang ang kabayaran ng lahat ng iyon. Kung hindi niya sana nakilala ang mama mo, Iha, buhay pa sana si Angelo ngayon. Kaya namang galit na galit din ako kay Mariel. Nagsimulang humagulhol ang ina ni Kai, kaya agad niya itong niyakap. Nakita niyang pasimpleng pinunasan ni Angel ang pisngi, kaya inextend din Kai ang braso para pisilin ang kamay ni Angel. Dahil sa galit ko, naisipan kong ituro kang sospek sa pagkamatay ni Tita Isabel, Angel. Sa'yo ko ibinaling ang galit ko sa iyong ina dahil hindi ko kayang gantihan na nakababata mong kapatid at hindi ko mahanap si Mariel. Naisip kong baka kapag nasa sitwasyon kang malala ay lumabas ang nanay mo. Uminom ng tubig sandali si Christina. Kaya sinabi ko noon kay Paolo na ikaw ang pumatay. Ngunit nalaman niya ring si Tita Isabel ang kusang kumuha sa sarili niyang buhay. Binayaran ko si Paolo noon para manahimik. Lalo nang lumakas ang pag-iyak ng ginang sa sinabi nito. Bakit po? Wala naman akong kasalanan. Masama ang loob na tanong ni Angel. Ilang beses kami nagtago na parang mga daga ng kapatid ko dahil sa iyo. Kung di dahil kay Kai, hindi mahihinto ang pagtatago namin kahit na wala naman akong dapat pagtaguan. Sana si Mama na lang ang hinanap nyo dahil wala na yung pakailam sa amin kahit mapahamak pa kami. Hindi nga namin alam kung nasan siya. Maging ako at si Lola Sylvia ay nais din siyang makausap at makita. Inabandon na niya kami. Kaya nga parang makatulong kay Lola Sylvia, napilitan akong mabasukan kay Doña Isabel na hindi ko alam na lola ko naman pala. Sana man lang kinumbinsi mo man na lang noon si Lola Isabel na hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni Papa. Aksidente ang lahat. Sobrang babaw po ng pinagmulan ng paghihiganti niyo na kung tutuusin ay nasolusyonan sana agad kung kinausap niyo lang ako ng maayos para magtulungan tayo na mahanap si Mama. I'm sorry. Hindi ako nag-iisip ng tama noon dahil sa galit. Tanging nasabi na lamang ni Christina bago ito nawalan ng malay dahil sa sobrang pag-iyak at pagod. Tinulungan sila ni Nana Sylvia na maiakyat sa silid si Christina upang makapagpahinga. Nang makababa si Nana Sylvia, ay dumiretso ito kay Kai sa may sala at hinawakan ang kamay ng binata. Kai, anak, pasensya ka na. Ako ang espiya sa bahay ninyo, kaya hindi nila mahuli-huli si Angel. Nagkukwento sa akin ang nanay mo tungkol sa plano niya, kaya palagi kong nasasabihan si Angel na lumipat sa tuwing hinahantingin siya ng mga tauhan ng mama mo. Now it makes sense, Nana. Ngumiti si Kai kay Nana Sylvia. That's all right. Naging maayos na naman po ang lahat. Kung di dahil sa inyo, ay baka naparusahan si Angel kahit na inosente naman siya. Anyway, paano po nalaman ni Mama na alam ko na ang totoo? Si Paolo, tinawagan niya ang mama mo. Saktong pumunta ulit ako sa inyo dahil may naiwan pa akong gamit. So, you're Angel's grandmother, Nana?
No wonder that the dishes of her lola she's talking about were familiar. Pero bakit po hindi kita naaabutan dito? Nakangiting tura ni Kai at tukoy ay ang mga lutong ipinapatikim lagi sa kanya ni Angel. Oo, Kai anak. Apo ko si Angel. Ang mama niya ang anak ko. Sinasadya akong umalis dito kapag alam kong dadalawin mo ang apo ko. May tindahan kami sa bayan na mag-apo. Doon ako namamalagi. Sa tagal ko na sa inyong naninilbihan, hindi ko man lang nalaman na konektado pala kayo sa apo ko at kay Angelo na papa ni Angel. Nalaman ko lamang noong nakausap ng mama mo si Angel sa mansyon ni Doña Isabel. Sinabi sa akin ni Angel sa tawag na inapala ni Angelo ang Doña na kanyang napasukan bilang kasambahay. Masaya pa noon ang apo ko dahil natanggap daw agad siya ng lola niya. Pero hindi namin alam na ang paglalapit pala nila ni Doña Isabel ng tadhana ang magbibigay kay Angel ng malaking problema dahil nga nag-suicide ang Doña at itinuturo ng iyong ina na salarin ang ayang apo ko. Kaya naman sa abot ng aking makakaya ay tinutulungan ko ang apo ko na madakasan ng iyong ina. Nauunawaan ko po, Nana. Kahit ako'y ganun din ang gagawin lalo't wala namang kasalanan ng mahal ko. Patawad din po at naniwala ako sa maling impormasyon. Tapos na yan anak. Malinaw na naman ang lahat. Ang hiling ko lang ay wag mong sasaktan ng apo ko. Kahit hindi nyo amining dalawa, alam kong nagkakamabutihan na kayo. At boto ako sa iyo anak. Makakaasa po kayo na aalagaan at pakamamahalin ko ang apo nyo, Nana. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam si Nana Sylvia na aakyat na at binalingan ni Kai si Angel na malayo ang tingin. Nilapitan niya ito sa may sofa sa sala at niyakap ng mahigpit. Doon na ito tuluyang napaiyak. Walang ibang nagawa si Kai kundi ang yakapin na lamang ang dalaga habang hinahaplos ang buhok nito. I'm sorry you have to go through all that, my angel. Wala kang kasalanan, Kai. Bulong ni Angel at ibinaon ang mukha sa leeg ni Kai. Hinalikan niya ang dalaga sa sentido at nagpatuloy sa paghaplos sa buhok ng babae upang mapakalma ito. Naiintindihan ko ang mama mo, sabi ni Angel nang kumalma na. Pero bigyan mo ko ng panahon, okay? Gusto ko siyang mapatawad, Kai. Mababaw man ang rason niya para ibuntun sa akin ang galit niya kay mama. Hindi pa rin biro ang ginawa niyang pagbibintang sa akin na isa akong kriminal. Hindi rin biro na saan man ako magpuntay sinusundan niya ako dahil lang sa kagustuhang makaganti kay mama. Yes, I understand. Muli niyang hinalikan si Angel at nagpatuloy sa paghaplos sa buhok nito. Thank you for understanding my mother. But I would not object if you want to file a case against her. What for? Gusto ko lang ng mapayapang buhay, Kai. Bahagyang kumala si Angel mula sa pagkakayakap sa kanya. Ngumiti ito, ngunit malungkot ang mga mata. Bigyan mo ko ng panahon. Gusto ko maging maayos kami ng mama mo. I understand, Angel. Tugon ni Kai at hinalikan sa noo ang babae. Pero paano mo nalaman na iniimbestagahan kita? Si Lola Sylvia. Sinabi niya sa akin ikaw ang susunod na maghahanap sa akin. At tinanong niya ako kung aalis ba ulit ako. Kinuwento niya sa akin na pagkakakilala niya sa'yo. I guess, tama ako na hindi ka takbuhan. Mabait ka nga ayon kay Lola Sylvia. Kaya nung pangalawa mong punta sa akin, alam ko nang ikaw nga ang anak ni Ma'am Christina. Kaya nasabi ko sa'yo kanina na parang pamilyar ka. Doon ko nakita sa mansyon ni Lola Isabel ang family picture niyo. Nakikisakay ka na lang pala dahil alam mo nang lahat nung umpisa pa lang. Pero bakit tinanong mo pa ako kung related ako kay Mama? At si Lola Isabel, bago siya namatay, nalaman ba niya na apo ka niya? Dahil gusto kong mismo sa bibig mo magmula na anak ka nga niya. At oo, alam ni Lola Isabel na apo niya ako. Hindi ko alam kung paano niya natuklasan na ako ang nawawala niyang apo. Siguro dahil pina-background check niya ako nang pumasok akong kasambahay sa kanya. At napansin na hawig ako kay Papa. Hindi ko rin naman alam noon na may lola pa pala ako sa father's side. Ang mama mo lang nga nagsabi noong nakita niya ako sa mansyon ni Lola Isabel. Matagal na palang alam ni Mama na ikaw ang tagapagmana ni Lola Isabel. Oo,
Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin naman yung tinatanggap. At sabi ko sa abogado ay idodonate na lang namin sa charity ni Lola. Wala na akong balita kung ano ang ginawa niya ron sa yaman at mga negosyo ni Lola. Ang tanging kinuha ko lang ay cash na pinambili namin ng bahay at lupa para hindi kami upa ng apartment. Hanggang ngayon ang natira sa pamana ni Lola na pera ay nasa bangko ko pa rin. Hindi ko ginagalaw unless may emergency kami sa bahay. Okay na ako sa simpleng buhay, Kai. Kahit paano kumikita naman kami ni Lola sa pagtitinda. I know, kaya nga lalo kitang nagustuhan dahil sa pagiging simple mo. Pero sa tingin mo, bakit nagpakamatay si Lola Isabel? I think guilt. Nalaman niya kasing patay na si Papa habang tinatakasan namin ng mga tauhan niya noon. Pero nakahingi siya ng tawad sa akin bago siya mamatay. At masaya siya na tinawag ko siyang Lola. At tinanggap ko siyang Lola ko. She's insisting na sa kanya na ako tumira. Pero hindi ko kayang iwan ang kapatid ko noon at si Lola Sylvia. Do you have any regret na hindi mo nakasama ng matagal si Lola Isabel? Konti. Pero natanggap ko na rin na wala na sila ni Papa sa buhay ko. Tapos iniwan pa kami ni Mama. Pero thankful pa rin ako nakasama ko si Lola Sylvia, Aaron at Cyrus. Angel, alam kong hindi maganda ang simula natin at may nagawa si Mama sa'yo na masama. Pero sana lagi mong iisipin na magkaiba kami ni Mama, ha? Ngumiti si Angel. Sa kabila na pinagmulan mo at sama ng loob ko sa mama mo, hindi ko pa rin napigil ang puso ko na gustuhin ka at mahalin ka, Kai. Pinigilan kong gustuhin ka pero lapit ka naman ng lapit at balik ng balik sa akin. At habang nakikilala kita, nakakalimutan ko ng anak ka ng mama mo. Mas umiiral na ang laman at sigaw ng puso ko. I love you, Kai. Mahal din kita, Angel. Magiging okay na ang lahat. Pangako ko yan. Mabilis na lumipas ang mga taon matapos ang lahat ng mga nangyari. Marami nang nagbago. Kasama na roon ang pagiging maayos ng relasyon ni na Angel at ng ina ni Kai. Kaagad na napatawad ni Angel si Christina at hindi na rin nagsampa pa ng kaso ang dalaga. Ikaw pala yung batang nakakalaro ko dati, kaya pala agad kitang minahal. Nakangiting sabi ni Angel habang yakap-yakap si Kai. Ngayon lang ulit nila napag-usapan ang tungkol sa kabataan nila dahil naging abala sila sa kanya-kanyang buhay at trabaho. Mabagal silang sumasayaw sa kalmadong kanta sa bakuran ni Kai. Katatapos lamang ng handaan ng gabi ngayon dahil kaarawan ng kapatid ni Angel at kina Kai ginanap. Sila na lamang ngayon ang tao sa labas. Yes, me too. Siguro dahil matagal nang magkakilala ang mga puso natin. Pinaghawalay man tayo ng mahabang panahon noon. Di pa rin sila nakalimot sa isa't isa. Hinalikan ni Kai ang tungki ng ilong ni Angel. You're beautiful, my angel. Alam ko. Tumawa si Angel sa kakinurot ang ilong ni Kai. Kaya ka nga nahulog sa akin kahit alam mo noon na hindi pwede. Pero dahil sa makamandag kong ganda, hindi mo mapigilan yung puso mo. Tumaas ang kilay ni Kai. Yeah? Said the one who fell as well. Namilog ang mata ni Angel sa kamuling humagalpak ng tawa. Hindi niya inakalang hahantong sa ganoon ng lahat magmula nang akuin niya ang trabahong paghuli kay Angel. Hey, I love you. Tumigil si Angel mula sa katatawa at napangiti dahil sa sinabi ni Kai. Tumingkayad si Angel upang halikan ng lalaki sa labi, saka ito yumakap sa kanya ng mahigpit. And you're under arrest, Angel Ray Navarro. What case? Natatawang tanong ni Angel. Muli itong hinalikan ni Kai sa noo saka masinigpatan pa ang yakap. For illegal possession of my heart. Wow! Napabuga ng hangin si Angel sa katatawa dahil doon. Ang corny? Paano? Catch me or love me, Mr. CEO? Ngumiti si Kai. Siyempre, catch you and love you forever. Wala ka nang kawala pa sa akin. Pinisil pa ni Kai ang ilong ni Angel, kaya naman sinamaan ito ng tingin ng nobyo at inirapan. Pero tinuwanan lang naman ito ng binata. Maya-maya'y sumaryoso si Kai at bigla na lamang lumuhod sa harap ni Angel, hawak ang isang singsing. My Angel, love, mahaba na siguro ang 2 taon nating magkasintahan para itanong ko sa iyo to. Pakasalan mo ko, Angel Navarro. Pwede ba? Kinakabahan, pero nakangiting tanong ni Kai sa nobya. Hindi na nagdalawang isip pa si Angel
At agad ding sinagot. Oo naman, love. Magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Ang tagal ko na kayang hinihintay kung alam mo lang. Buti naman nakaramdam ka rin. Natatawang pag-amin nito. Agad namang tumayo si Kai at isinuot ang singsing sa daliri ng nobya at sila'y nagyakap ng mahigpit. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto ay biglang lumiwanag sa bakuran at bigla-bigla'y may pumotok na confetti na ikinagulat ni Angel. Kasunod niyon ay nagsulputan ng kanilang kapamilya maging mga kasambahay sa mansyon. Nagpalakpakan ng mga ito at kanya-kanyang bati sa kanilang dalawa. Agad ding ikinasal si Kai at si Angel makalipas ang 2 buwan. Maka1 taon ang kanilang pagkasama bilang mag-asawa ay biniyayaan din sila ng anak. Tumutulong na rin si Angel sa negosyo ni Kai. Nasa poder nilang mag-asawa si Lola Sylvia, Aaron at Cyrus. Ayaw ni Angel na iasa sa mister ang responsibilidad sa mga bata at sa lola nito, kaya hinayaan na ito ni Kai na tumulong sa negosyo nila. Ang mama naman ni Angel ay hindi na talaga bumalik pa sa buhay nila. At kung magpapakita man ito balang araw, handa naman si Angel na tanggapin muli ang ina. Gayunpaman ay wala na silang mahihiling pang mag-asawa sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Masaya na sila ngayon at namumuhay ng kontento. Hindi man maayos ang mga nangyari sa nakaraan, sisiguraduhin ni Kai at ni Angel na magiging mabuti ang mga mangyayari sa kasalukuyan at higit na mas magiging maganda ang hinaharap kasama ng kanilang anak at mga mahal sa buhay. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.